Isang beses lang tumanggi si Olive. Isang beses lang niyang pinili ang sarili. At sa araw ding yon, nawala sa kanya ang kanyang kapatid. Mula noon, isinumpa niya sa sarili na hindi na siya muling tatanggi. Kaya naman, sa pagtagal, lumaki siyang sobrang people pleaser. Ngunit paano kung matuklasan niya na hindi pala siya minahal dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa lahat ng kaya niyang ibigay. Hanggang kailan kayang mabuhay ang isang tao na laging inuuna ang lahat maliban sa sarili? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Olive. Nakuha ko ng props, script, sapatos, mahina niyang bulong sa sarili. Ay, yung costume. Huminga si Olive ng malalim habang tinitingnan ang checklist na nakadikit sa dingding. Nagkalat ang mga notebook, glue gun, ribbons at iba't ibang gamit na ilang linggo nang pinagkakaabalahan ni Olive. Bukas na kasi ang school competition nila, isang inter-school event na sinalihan ng iba't ibang paaralan sa lungsod. Mahigit 1 buwan niya yung pinaghandaan. Halos gabi-gabi siyang nagpupuyat para makapag-practice. Nasa bahay pa pala yun ni Mrs. Santos. Ay nako, napakamot siya sa noo. Dapat pala, ngayon ko na makuha. Mula sa sala, narinig niya ang boses ng 12 taong gulang niyang kapatid na si Owen. Ate, inaaway ni Olivia si Odette. Napailing na lang siya. Normal na araw lang yon sa bahay nila. Bilang panganay, sanay na siyang maging referee ng 3 niyang kapatid. Lumabas siya ng kwarto. Sa sala ay nadatnan niyang nag-aagawan ng remote sina Olivia at Odette. Habang si Owen naman ay nakaupo sa sahig at tahimik na naglalaro ng building blocks. Akin yan? Hindi. Ako ang nauna. Hoy! Buntong hininga ni Olive. Huwag kayong mag-away. Parehong tumigil ang mga ito at tumingin sa kanya. Ate, si Odette kasi. Ate, si Ate Olivia ang mga agaw. Napakamot na lang si Olive bago kinuha ang remote. Salitan kayo, 15 minutes bawat isa. Kapag nag-away ulit kayo, wala nang manunood. Sa halip na makipagtalo si Odette, lumapit na lang ang bunso sa kanya. Napangiti na lang siya. Nasanay na siyang palaging nakabuntot sa kanya ang bunsong kapatid. Ate? Sagot niya rito. Bahagya siyang napatingin sa kapatid kasi parang namumutla ito. Gayunpaman, hindi niya na pinagtuunan ng pansin. Kapag nanalo ka bukas, bibigyan ka ba ng medal? Napangiti si Olive. Sana manalo para magkaroon, Odette. Kalaunan ay umalis na ito sa tabi niya. Pero ilang oras ang lumipas, napadaing si Odette sa tiyan nito. Aray, Ate Olive, ang sakit ng tiyan ko. Nilapitan niya ang bunsong kapatid. Kumunot ang noo niya at tiningnan ito ng mabuti. Tinanong niya kung kailangan itong mag-CR. Sinabi naman ni Odette na hindi niya kaya, kaya pinahiga niya na lang at pinagpahinga. Maya-maya ay tumingin siya sa orasan. 4:00 na. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang ako. Kukunin ko lang ang costume sa bahay ni Ma'am. Tumingin siya kay Owen. Ikaw munang bahala habang wala ako ha. Huwag kayong lalabas ng bahay. Tumango naman ito. Okay, ate. Kinuha niyang cellphone at agad na nag-type ng message sa mama niya. Mama, kukunin ko lang ang costume ko. Saka bibili pa po ako ng ibang kailangan ko para sa competition. Si Odette nga pala, mama. Masakit daw ang tiyan. Baka pabili na lang po ng gamot pag uwi ninyo. Ipinadala niyang mensahe bago isinilid ang cellphone sa bag. Sakto namang isusuot niya na ang tsinelas nang maramdaman niyang may humawak sa laylayan ng kanyang blouse. Paglingon niya, si Odette yun. Namumutla ang mukha nito habang nakayakap ang isang kamay sa tiyan. Ate! Napakunot ang noo niya. Bakit? Sakit ng tiyan ko. Mahina ang boses nito at parang nanginginig pa. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi naman ito mukhang may lagnat. Hindi rin naman nagsusuka. Iniisip niyang ordinaryong pananakit lang ng tiyan dahil mahilig itong kumain ng chichirya. Mas humigpit ang hawak nito sa tiyan. Sobrang sakit, ate.
Sandaling natigilan si Olive. May kung anong kaba ang dumaan sa dibdib niya. Pero mabilis din yung nawala. Marami na rin namang beses na nagreklamo ng sakit ng tiyan ang kanyang kapatid. Pagkatapos uminom ng gamot, nawawala rin. Kaya pinili niyang huwag mag-overthink. Hintayin mo sila, mama. Nachat ko na sila. Pagdating nila, may dalang gamot na ang mga yon. Hindi gumalaw si Odette. Sa halip ay unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito. Ate, huwag ka munang umalis. Samahan mo ako. Natatakot ako. Samahan mo naman ako. Napalunok si Olive. Napatingin siya sa orasan. Kapag hindi siya umalis ngayon, baka wala na si Ma'am sa bahay. Kapag hindi niya nakuha ang costume, hindi siya makakasali bukas. Isang buwan niyang pinaghirapan yon. Sayang naman kung hindi niya magagawa dahil sa aberya. Aalis lang ako sandali. Parating na naman sina Mama at Papa. Bahagya niyang tinanggal ang pagkakahawak ng kapatid sa damit niya. Babalik ako agad. Umiyak si Odette. Wag, ate please. Pakiramdam ni Olive ay may humihila sa dalawang bahagi ng puso niya. Ang OA nito, pauwi na nga sina Mama at Papa. May dalang gamot ang mga yon. Mawawala rin ang sakit ng tiyan mo. Huwag kang ganyan. Babalik naman ako. May kukunin at bibilhin lang ako. Pagkatapos nun, tumalikod na si Olive. Hindi na niya nilingon pa ang umiiyak na kapatid. Tahimik ang kalsada habang naglalakad siya pa uwi mula sa bahay ng advisor. Nasa kamay na niya ang costume. Nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang at naabutan pa niya si Ma'am. Hindi na sayang ang paghahanda niya. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang papa. Mabilis niya yung sinagot. Pa? Hindi niya inaasahan ang unang salitang maririnig. Olive, nasan ka na? Napahinto siya sa paglalakad. Pauwi na po? Bilisan mo ang uwi. Bakas ang panik sa boses ng ama niya. Dinala na namin si Odette sa ospital. Bumalik agad sa bahay. Walang magbabantay sa mga kapatid mo. Parang may bumagsak na malamig na tubig sa buo niyang katawan. Ospital? Pa, bakit? Bakit mo kasi iniwan? Parang huminto ang mundo niya. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa cellphone. Huwag ka na magsalita. Umuwi ka agad. Sambit pa ng kanyang ama bago naputol ang tawag. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya ng mabilis. Habang tumatakbo, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mukha ni Odette. Mahigpit niyang kinapitan ng costume. Wala namang mangyayari. Magiging okay lang si Odette. Pagdating sa bahay, nandun na ang iba niyang kapatid. Sinamahan niya ang mga ito. May gagawin pa si Olive. Pero hindi talaga siya mapakali. Nag-aalala siya sa bunso ng pamilya. Maya-maya'y muling tumunog ang cellphone. Mama niya naman ang tumatawag. Mabilis niya yung sinagot. Ma, ano pong nangyari? Kumusta po si Odette? Sa kabilang linya ay puro iyak ang narinig niya. Hindi agad nakapagsalita ang mama niya. Hanggang sa marinig niya ang nanginginig nitong boses. Olive, pumutok daw ang appendix ni Odette. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ma, unti-unti ring nanghina ang kanyang mga tuhod. Tuluyan siyang napaluhod. Parang hindi matanggap ng isip niya ang narinig. Hindi pwede. Kanina lang ay kinakausap pa ako ni Odette. Kanina lang ay sinasabihan siya nito na huwag umalis. Unti-unting bumalik sa isip niya ang huling sandali ng kapatid. Sinabi niyang babalik siya, pero hindi na pala siya maaabutang bumalik. Sa mismong sandaling yon, may kung anong nawasak sa pagkatao ni Olive. At kahit paulit-ulit sabihin ng lahat sa mga susunod na taon na wala siyang kasalanan, hindi na yon kailanman pinaniniwalaan ng puso niya. Dahil para kay Olive, iisa lang ang katotohanan. Kung hindi siya tumanggi at sineryoso ang sakit ng tiyan nito, baka buhay pa ang kapatid niya. Ilang buwan ang lumipas matapos ang libing ni Odette. Ilang buwan na ring tila huminto ang oras para kay Olive. Nagpatuloy ang buhay ng lahat. Nagbukas muli ang panibagong school year. Bumalik sa trabaho ang mga magulang niya. Unti-unting natutong ngumiti ulit sina Olivia at Owen. Minsan nga ay naririnig pa niyang nagtatawanan ang dalawa. Pero para kay Olive,
Parang may bahagi ng sarili niya na naiwan sa araw na yon. Hindi na siya muling naging katulad ng dati. Maagang nagising si Olive kahit Sabado pa lamang. 5:00 pa lang ng umaga, nagluluto na siya ng almusal. Mula sa kusina, tanaw niya ang kalangitang nagsisimula pa lamang magkulay kahel. Noon, kapag Sabado, mahilig pa siyang matulog ng mahaba. Pero ngayon, hindi niya kayang humiga nang walang ginagawa. Pakiramdam niya kapag nagpapahinga siya, may ginagawa siyang mali. Kapag wala siyang naitutulong, para bang wala siyang silbi. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Lumabas ang mama nila habang inaantok pa. Napahinto ito nang makitang nakahain na ang almusal. "Olive?" Ngumiti siya rito. "Good morning, ma. Ako na po ang nagluto." Napakunot ang noo ng kanyang ina. "Anak, bakit ang aga-aga mong gumising? Pwede ka namang matulog pa." Mahina siyang umiling. "Hindi na po ako inaantok." Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagsasandok ng kanin. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Tuwing sinusubukan niyang matulog ng mahaba, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang umiiyak na mukha ni Odette. Hindi niya masabi na sa bawat sandaling nagpapahinga siya, may bumubulong sa isip niya. Mas mabuti nang mapagod kaysa marinig na naman ang boses ng konsensya niya. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na rin ang papa niya. Pagkakita sa mesa ay napangiti ito. "Wow, may almusal na tayo." Lumapit ang ama niya at ginulo ang buhok ni Olive. "Napakasipag talaga ng anak natin." Ngumiti lang siya. Nang marinig niya ang salitang masipag, parang gumaan ang dibdib niya. Parang may kung anong puwang sa puso niya na bahagyang napunan. "Salamat anak, ang bait mo talaga." Muli na namang uminit ang dibdib niya. Pakiramdam niya, may nagawa siyang tama. Lumabas naman sina Olivia at Owen na may pinag-aawayan na naman. Mahilig kasing mang-asar si Owen. Tapos si Olivia naman, sobrang mabilis mapikon. Maya-maya ay kumain na sila. Habang inaabot niya ang itlog ay biglang nagsalita si Olivia. "Ate, pwede bang sa akin na lang yung hair clip mo?" Napahawak siya sa kulay rosas na hair clip na suot niya. Paborito niya yon. Regalo yon ng advisor niya matapos siyang mapasama noon sa honor roll. "Sige." Tinanggal niya yon sa buhok at iniabot kay Olivia. "Salamat ate." Agad na ikinabit ni Olivia ang hair clip. "Bagay ba?" "Oo naman." Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagkain. Hindi naman siya nalungkot. May bahagyang kirot lang, pero mabilis niya yung pinigilan. Okay lang dapat sa kanya. Mas gusto naman ni Olivia. Pwede naman siyang bumili ulit. Pero sa totoo lang, alam niyang hindi siya bibili. Habang naghuhugas siya ng plato, lumapit ang mama niya. "Olive, nakita ko ibinigay mo na naman ang gamit mo." Napahinto siya. "Wala lang po yun, ma. Mas gusto po kasi ni Olivia kaya sa kanya na lang." Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Basta kapag may humihingi sa kanya, hindi niya na kayang tumanggi. Pakiramdam niya, may mangyayaring masama. Pakiramdam niya kapag sinabi niyang hindi, may mawawala na naman sa kanya. Lumipas ang mga taon, unti-unting lumaki si Olive. Kasabay noon ang pagdami ng mga responsibilidad na kusa niyang inaako. Minsan alam niyang natitake advantage na siya sa pagiging people pleaser niya. Pero nagbubulag-bulagan na lang siya kasi mas mabigat sa pakiramdam kapag tumatanggi siya. "Olive, ikaw na lang ang gumawa nitong PowerPoint. Ikaw na rin ang mag-print. May laptop ka naman eh." Saad ng leader ng groupmate niya. "Saka ikaw na rin ang mag-report bukas. Wala kasing may gusto. Intindihin mo na lang. Magaling ka naman dyan." Sige." Kahit na may gagawin pa siyang iba sa ibang subjects. Pagsapit naman ni Olive ng senior high school, halos lahat ng kaklase niya ay kilala siya. Hindi dahil siya ang pinakamaganda o pinakamatalino, kundi dahil siyang babaeng hindi marunong tumanggi. Siyang madaling lapitan kapag may gustong kumopya sa assignments. Kapag may absent at kailangang magpahiram ng notes, siya rin ang tinatawag. Automatic kung kay Olive na pupunta ang responsibilidad kapag walang gustong maging leader. Nung una ay masaya pa siya. Pakiramdam niya, marami siyang kaibigan.
Tuwing recess, puno ang mesa nila ng tawanan. Palaging may gustong makatabi sa kanya. May gustong makahiram ng gamit o may gustong makipagkwentuhan. Unti-unti niyang pinaniwalaan na marahil ay totoo nga na gusto siya ng mga tao. Pero hindi yata lahat ay natutuwa sa ginagawa niya. Grabe, si Olive talaga. Sambit ng isa niyang kaibigan. Napahinto siya sa may pinto nang marinig yon. Oo nga, ang dali niyong utusan. Natawa ang isa. Hindi naman kasi marunong tumanggi. Sabihin mo lang na kailangan mo, gagawin na niya. Parang asong sumusunod. Sip-sip kasi, kahit sa teacher, sip-sip. Nagtawanan ang mga ito. Naramdaman ni Olive na parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang gunting. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Akala niya'y magkaibigan sila. Akala niya'y totoo ang lahat ng tawanan at pangungumusta ng mga ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Baka nagbibiro lang ang mga ito. Baka hindi lang sinasadya. Paulit-ulit niya yung sinabi sa isip niya. Pagpasok niya sa silid, agad siyang ngumiti. Heto ng gunting. Lumingon ang mga kaklase niya. Hoy Olive, tagal mo. Pwede bang ikaw na rin ang gumawa nitong letters? Tumango siya kaagad. Sige. Wala kahit isang bakas ng lungkot sa mukha niya. Hindi niya kayang komprontahin ang mga ito. Hindi niya kayang magtanong kung bakit ganon ang tingin nila sa kanya. Natatakot siyang mawalan ng mga kaibigan. Natatakot siya na may magalit. Pagdating naman ng college, unti-unti niyang inilayo ang sarili sa dati niyang grupo. Tahimik na lang siyang tumigil sa pagre-reply sa group chat. Hindi na rin siya sumasama sa mga gimmick. Kapag nagkakasalubong sila sa mall o sa campus, magalang pa rin siyang bumabati. Ngunit hanggang doon na lang. Mas pinili niyang lumayo kaysa paulit-ulit na masaktan. Gayunpaman, hindi nagbago ang isang bagay. People pleaser pa rin si Olive. Sa unang semester pa lang sa kolehiyo, kilala na siya bilang estudyanteng laging handang tumulong. Olive, padiscuss naman ito sa akin. Sobrang nahihirapan talaga ako. Saka pwede bang ikaw nang gumawa ng presentation natin sa Understanding the Self? May gagawin pa kasi ako. Tapos may trabaho pa ako. Nagmamakaawang sambit ng kanyang kaklase. Agad siyang nakaramdam ng awa. Oh, sige. Ako nang bahala. Aralin mo na lang ang part mo. Mag-send na lang ako sa iyo ng notes para maintindihan mo. Napangiti ito at bahagya pa siyang niyakap. Salamat! Pero nang makita niya, wala naman pala itong trabaho. Walang ginagawa at kasama pa ang boyfriend. Nagkaroon pa ng time na mag-bar at mag-enjoy. Samantalang siya, yon at puyat, kagagawa ng mga kailangan niyang gawin na dapat kasama ito. Ang sinungaling niya naman, sabi niya working student siya. Minsan, habang pauwi si Olive, napatanong siya sa sarili. Bakit hindi ko kayang tumanggi? Pero alam niya naman kasi ang sagot. Dahil sa tuwing susubukan niyang tumanggi, bumabalik sa isip niya ang mukha ni Odette. Ate, samahan mo naman ako. Parang may malamig na kamay na humihigpit sa puso niya. I miss you, Odette. Sorry kung hindi kita sinamahan. Hindi ka nasamahan ni ate. Sa ikalawang taon niya sa kolehiyo, may isang taong hindi niya inaasahan na magpapabago sa takbo ng araw-araw niyang buhay. Si Russell. Hindi naman ito ang tipo ng lalaking agad na mapapansin sa dami ng estudyante sa campus. Hindi ito ang pinakamalakas tumawa. Hindi rin ang pinakasikat. Pero may kakaiba rito. Palagi itong magalang sa lahat. Mapababae man o lalaki. Marunong itong ngumiti ng parang walang bahid ng kaplastikan. Nagsimula ang lahat sa kanila sa isang simpleng pagkakataon lang naman. Halos mabitiwan ni Olive ang makapal na libro na bitbit niya habang naglalakad sa hallway. Bigla na lamang may kamay na umalalay bago pa tuluyang mahulog ang mga yon. Sandali, tutulungan na kita. Nag-angat siya ng tingin sa malalim na boses na yon. Salamat. Nahihiyang sabi ni Olive. Walang anuman, mabigat yata masyado. Napangiti si Olive. Oo nga, medyo nasobrahan yata ang hiniram kong libro. Saan ba ang classroom mo? Doon pa sa kabilang building, sagot niya rito. Hatid na kita.
Wag na. Nakakahiya. Tumawa naman ang binata. Hindi nakakahiya ang magpatulong. Hindi na siya nakatanggi. Tahimik silang naglakad habang hawak ni Russell ang kalahati ng mga libro. Gumaan ang pakiramdam ni Olive. Tinulungan lang siya ng isang kaklase. Pero sa dami ng beses na siyang laging tumutulong sa iba, ngayon lang yata siya nakaranas na may kusang tumulong sa kanya. Napangiti siya ng palihim. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Nagkakasabay sila sa cafeteria. Minsan naman ay sa library. Hanggang sa naging normal na ang sabay nilang pag-uwi kapag pareho silang walang klase sa hapon. Unti-unti ring naging magaan ang usapan nila. Kumain ka na ba? Tanong ni Russell habang nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno sa campus. Tumango si Olive. Oo, kaya lang kaunti lang. May quiz kasi kanina at kapag may quiz, nakakalimutan ko ng kumain kaka-review. Naglabas si Russell ng tinapay mula sa bag. Oh, sa'yo na. Huwag mong sanaying inuuna ang kahit ano bago ang sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Olive. Natigilan siya. Tahimik na lang niyang tinanggap ang tinapay. Sa simpleng mga araw na yon, unti-unting nahuhulog ang loob ni Olive. Nagustuhan niya kasi ang atensyon na ibinibigay nito sa kanya. Hindi nagtagal, naging opisyal silang magkasintahan. Noong unang araw na sinagot niya si Russell, pakiramdam niya'y napakaswerte niyang tao. Aalagaan kita, seryosong sabi ng binata habang hawak ang magkabilang kamay niya. Ako ang bahala sa'yo. Salamat at sinagot mo na ako. Mula nang maging sila, tila naging sentro na ng mundo niya si Russell. Hanggang may maitutulong siya, ginagawa niya. Kapag may assignment itong hindi matapos, siya ang unang nag-aalok ng tulong. Olive, baka pwede mong tingnan tong financial statements. Nalilito talaga ako, saad ni Russell. Sige, gawin natin pagkatapos ng klase. Hindi sinabi ni Olive na kinabukasan ay may sarili rin siyang exam. Hindi na mahalaga yon para sa kanya. Ang mahalaga ay matulungan niya si Russell. Kapag kapos naman ito sa baon, tahimik siyang nagtitipid. Hindi na siya bumibili ng paborito niyang milk tea o kumakain sa labas. Hindi na rin siya sumasabay sa mga kaklase niya kapag nagyayayang kumain sa labas. Lahat ng naiipon niya, handa niyang ipahiram kay Russell na madalas ay kapos talaga sa pera. Olive, sambit ng binata nang bigyan niya ng pera. Babayaran kita kapag nagkaroon ulit ako ng pera. Nako, wag mo nang isipin. Kahit kailan ka na lang. Basta magamit mo yan sa mga dapat mong bayaran. Sa isip niya, hindi naman mahalaga ang pera. Basta makatulong lang siya sa kanyang boyfriend. Kapag may problema si Russell sa pamilya, siya ang unang nakikinig. Kahit anong oras pa yan, gusto niyang palagi siyang nandyan para sa kanyang nobyo. Pasensya ka na, mahinang sabi ni Russell sa kabilang linya. Ikaw lagi ang inaabala ko. Hindi ka abala. Mas gusto kong sa akin ka magkukwento kaysa sa ibang babae, Russell. Bahagyang natawa ang kanyang boyfriend. Salamat sa pakikinig. Napangiti siya habang yakap ang unan. Wala yon. Nandito lang ako palagi sa tabi mo, Russell. Matapos ang tawag, saka lamang niya napansin, lampas 2:00 na pala ng madaling araw. May klase pa siya kinabukasan ng 7:00, pero wala siyang pagsisisi. Okay lang, basta gumaan ang pakiramdam niya. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa sarili, hanggang sa naging normal na lamang. Normal na mapuyat, mapagod, at ipagpaliban ang sariling pangangailangan pagdating kay Russell. Ganun siya magmahal, buhos kung buhos. Hanggang isang araw, ilang linggo na niyang napapansin ang pagbabago kay Russell. Mas matagal itong mag-reply at madalas nitong sabihin na busy ito. Palagi na rin nakakancel ang mga plano nila. Nung una, hindi niya yun binigyan ng kahulugan. Baka kasi pagod lang ang boyfriend niya. Marami sigurong ginagawa. Huwag kang maging selfish, Olive. Intindihin mo siya. Pagkausap niya pa sa kanyang sarili. Palagi niyang kinakausap ang sarili sa ganoong paraan. Kahit may maliit na boses sa isip niya na nagsasabi na may mali. Isang gabi, habang naghihintay siya ng reply ni Russell, napansin niyang online ito pero hindi naman siya sinasagot. Ngunit maya-maya,
may lumabas na larawan sa social media. Nakaharap si Russell sa isang babae. Magkatabi ang mga ito habang kumakain sa isang restaurant. Nakita niya yon sa post ng isang kaibigan ni Russell kung saan nakatag ito. Hindi naman mukhang sweet. May ibang kasama naman ang mga ito, pero may kung anong kumurot sa puso ni Olive. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato. Paulit-ulit niyang kinukumbinse ang sarili na baka kaibigan lang yon. Huwag kang mag-isip ng masama. Baka mali ka lang. Baka nag-overthink ka. Ngunit kinabukasan, may natanggap siyang mensahe mula kay Russell. Pwede ba tayong magkita? May kailangan tayong pag-usapan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, alam na ng puso niya ang sasabihin nito bago pa man sila magkita. Nasa coffee shop na si Russell nang dumating siya. Hindi nito magawang tumingin agad sa kanya. Nakayuko lang ito habang paulit-ulit na iniikot ang kutsarita sa tasa ng kape. Huminga ng malalim si Olive bago umupo. Matagal ka na ba rito? Hindi naman. Kararating ko lang din. Nanahimik sila pareho. Tanging tunog ng machine at may hinang usapan ng ibang customers ang maririnig. Para tuloy nakakasakal ang katahimikang yon para kay Olive. Hanggang si Russell ang unang nagsalita. Olive, may nagawa kong mali. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya, bawat salita ay kutsilyo na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi ko naman sinasadya. Nangyari na lang. Napangiti siya ng mapait. Tumigil ka. Sabihin mo na lang ang totoo. Pinapatagal mo pa. Napatingin si Russell sa kanya. Olive, nakabuntis ako ng ibang babae. Parang biglang nabingi si Olive. Paulit-ulit lang na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang yon. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa para pigilan ang panginginig. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Kahit sa loob-loob niya, talagang nadudurog na ang kanyang puso. Hindi ba ako naging sapat? May kulang ba sa akin? Ano pa bang hindi ko naibigay? Nanginginig ang boses na tanong niya. Olive, mahal pa rin naman kita. Napailing siya. Kung mahal mo ko, bakit kailangan mong humanap ng iba? Mahal mo ko pero nakabuntis ka ng ibang babae? Sorry, Olive. Sorry. Napapikit si Olive. Sa dami ng gabing nagpuyat siya para samahan ito. Sa dami ng perang ipinahiram niya. Sa dami ng pagkakataong siya ang unang umintindi. Sa dami ng beses na isinantabi niya ang sarili. Ganun lang pala matatapos ang lahat. Ganun lang pala kadaling palitan ang isang tao na buong buo itong minahal. Napaluha si Olive, ngunit mabilis niya yung pinunasan. Pasensya ka na, mahinang sabi ni Russell. Nahihirapan akong sabihin sa'yo ang totoo. Wala nang paliwanag na makakapagpagaan sa sakit. May mga sugat na kahit ilang beses ipaliwanag, masakit pa rin. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay marahan siyang tumayo. Salamat na lang sa mga alaala. Saka huwag ka mag-alala. Hindi ko nasisingilin ang mga utang mo. Sa'yo na yon. Basta huwag ka nalang magpakita sa akin kahit kailan. Kasi kapag nagpakita ka pa, sisingilin kita sa lahat ng yon, Russell. Tahimik niyang kinuha ang bag. Hindi na siya lumingon. Habang papalabas siya ng coffee shop, sakalang tumulo ulit ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang taon, nakagraduate na siya sa college. Ngayon, may sarili na siyang ID lace na nakasabit sa leeg tuwing umaga. Laptop bag na palaging nasa balikat at isang maliit na cubicle sa isang corporate office sa Makati. Ngunit sa kabila ng pagiging ganap na adult, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Hindi pa rin siya marunong tumanggi. Eksaktong 7:00 pa lang ng umaga ay nasa opisina na si Olive. Isa siya sa mga unang dumarating. Habang nagsisindi ng ilaw sa cubicle, napansin niyang may makapal na folder na nakapatong sa keyboard niya. Napakunot ang noo ni Olive. Hindi yun sa kanya. Bago pa siya makapagtanong, dumaan ang katrabaho niyang si Karen. Good morning, Olive! Masigla nitong bati. Pwede bang ikaw na muna ang tumapos ng reports ko?
May emergency kasi ako, kaya kailangan kong umalis ng maaga mamaya. Napatingin siya sa folder. Pero may sarili rin akong deadline ngayon. Ngumiti si Karen at marahang hinawakan ng braso niya. Sige na, please. Mabait ka naman eh. Ikaw lang kasi ang mapagkakatiwalaan ko. Ang bilis mo pa namang gumawa. Tahimik na napabuntong hininga si Olive. May bahagi sa kanya na gustong tumanggi. Alam niyang uuwi na naman siya ng gabi. Ngunit kasabay nun ay bumalik ang pamilyar na takot. Ayaw niyang isipin ito na madamot siya. Ayaw niyang masira ang kanilang samahan. Ngumiti siya kahit mabigat ang dibdib. Sige, ako nang bahala sa reports mo. Lifesaver ka talaga, masayang sabi ni Karen bago mabilis na umalis. Tahimik na tinitigan ni Olive ang dalawang folder sa mesa. Isa para sa kanya at isa para sa ibang tao. Muli na naman niyang isinantabi ang sarili niyang trabaho. Pagsapit ng tanghali, halos hindi siya makatayo sa upuan. Sunod-sunod ang email, mga tawag at mga pinapagawa. Biglang lumapit ang supervisor nila na si Mr. Ramos. Olive, may favor sana ako. May presentation ng management bukas. Wala ng oras ang senior analyst para tapusan ang slides. Saglit siyang natahimik. Hindi niya naman trabaho yun. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang supervisor. Ikaw lang kasi ang alam kong maaasahan. So, sana magawa mo. Tanong pa nito. Palaging yun ang naririnig niya. Siya palagi ang maaasahan. Siya palagi ang mapagkakatiwalaan at mabait. Dati, natutuwa siya kapag naririnig ang mga salitang yun. Pero ngayon, napapagod na pala siya. Kapag alam ng mga ito na magaling siya sa trabaho, binibigyan siya ng mas marami pang trabaho. Pero ngumiti pa rin siya. Sige po, ako na pong bahala. Pagkaalis nito, napasandal si Olive sa upuan. 8:00 na ng gabi. Halos wala ng tao sa opisina. Tahimik na ang buong floor at tanging tunog na lang ng keyboard ni Olive ang maririnig. Namumula na ang mga mata niya sa pagod, ngunit hindi pa rin tapos ang trabaho. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. May kanya-kanyang message ang mga magulang at kapatid niya. Anak, may sahod ka na ba? Naipadala mo na ba yung pambayad sa kuryente? Tanong ng mama niya. Ate, baka pwede makahiram ulit. Promise, babayaran kita. Chat naman ni Owen. Ate, kailangan ko pala ng bagong sapatos. Message naman ni Olivia. Sunod-sunod ang mga notification. Tahimik niyang binasa ang bawat mensahe. Hindi naman siya nagagalit o nagtatampo. Ang unang pumasok sa isip niya ay kung sapat pa ba ang natitira sa kanyang ATM. Binuksan niya ang banking app. Napabuntong hininga si Olive. Mauubos na naman ang sahod ko. Halos siya na ang sumasalo ng lahat ng bayarin sa bahay. Hindi naman siya nagrereklamo. Matatanda na ang kanyang mga magulang. Gusto niya na rin magpahinga ang mga ito sa pagtatrabaho. Pero sa huli, isa-isa pa rin siyang nag-reply. Matapos pindutin ang send, sandali niyang ipinikit ang mga mata. Wala man lang nagtanong sa akin, bakit late akong umuuwi? Hindi niya alam kung bakit parang gusto niya nang umiyak. Hindi dahil sa perang mawawala. Kaya niya naman kasi yung kitain ulit. Saka nakakaipon naman siya kahit papaano. May hinanakit lang ng kaunti kasi parang hindi man lang maalala ng mga ito na magtanong kung okay pa ba siya. Kinabukasan ng Sabado, nakipagkita siya sa isa niyang matalik na kaibigan. Pagkaupo pa lang niya, nagsimula na itong magsalita. Olive, pasensya ka na. Nakakahiya na talaga. Anong nangyari? Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Gipit na naman ako. Pwede bang makahiram muna? Tahimik siyang napatingin sa tasa ng kape. Hindi pa nga nababayaran ang huli nitong hiniram. Alam niyang malamang ay hindi na rin mababayaran ang susunod. Kaso, naawa talaga siya kay Leia. Breadwinner ito sa pamilya. Sapat lang palagi ang kinikita. Kaya kapag may napapahiram siya ay talagang pinapahiram niya. Kaso may pangangailangan din naman siya. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na hindi pwede. Kasi hindi pa nga ito nakakabayad sa mga last nitong inutang. Ngunit hindi lumabas ang mga salitang yon. Sa halip, iba pa rin ang sinabi niya.
Magkano ba ang kailangan mo? Lumiwanag ang mukha ni Leia. 3,000 lang. Salamat talaga. Alam kong hindi mo ako matitiis. Pag-uwi niya sa apartment ng gabing yon, tahimik niyang inilapag ang bag sa sofa. Hindi niya agad binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim. Gusto niyang bumili kahit sariling kondo man lang. Kaso, hindi niya magawa. Kasi kulang pa ang ipon niya. Nagpapadala rin siya sa mga magulang niya. Nagpapautang pa. Nakakapagod maging mabait. Kaso, nakakakonsensya naman kapag tumanggi. Wala siyang ibang maalala kundi si Odette. Kapag tumatanggi siya sa ibang tao sa mga pabor ng mga ito, pakiramdam niya, tinatanggihan niya rin ulit ang yumaong kapatid. Lunes ng umaga nang dumating ang bagong empleyado sa department nila. Tahimik na nagtatrabaho si Olive nang marinig niyang magsalita ang supervisor. Everyone, sandali lang. Unti-unti silang napatingin sa harapan. May bago tayong kasama. Nag-transfer siya mula sa marketing department. Isang lalaki ang bahagyang yumuko bilang pagbati. Hi, I'm Neil. Isa-isang nagpakilala ang mga empleyado. Nang dumating ang turn ni Olive, ngumiti siya rito. Olive, tumango si Neil. Nice to meet you. Makalipas ang ilang araw, nagulat siya nang mapansin ni Neil ang mga bagay tungkol sa kanya. Halos araw-araw, may bagong folder na napupunta sa mesa ni Olive. At dahil magkatabi lang sila ng cubicle, napapatitig ito. Magtitimpla ako ng kape. Gusto mo rin ba? Tanong sa kanya ni Neil. Tumango naman siya at napangiti. Okay, sige, salamat agad. Tipid na napangiti si Neil at tumayo. Medyo natutuwa siya kay Neil. Mabait kasi ito at halatang masipag din sa trabaho. Minsan kinakausap siya ng mga random na bagay na agad niya namang pinapaunlakan. Nakita niyang palapit na si Neil, dala ang kape. Pero biglang lumapit si Karen at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Olive. Olive, ikaw na muna rito ha. May lakad pa kasi ako. Hindi pa man nakakasagot si Olive ay nakatalikod na si Karen. Napatingin siya sa folder na iniwan nito. Wala na siyang choice kundi ang gawin yon. Eto na ang kape mo. Inilapag ni Neil ang tasa ng kape niya. Salamat. Tumunghay siya ron at napangiti. Pero napailing na naman si Neil at pinitik ang folder na inilapag ni Karen. Trabaho mo ba yan? Hindi ba? Bakit ginagawa mo? Saglit siyang natigilan. Kasi kailangan niya. Humihingi siya ng favor sa akin. Ang hirap tanggihan, Neil. Napairap ang binata at umupo na sa upuan nito. Kailangan niya. O ayaw lang niyang gawin. Alam mo, hindi naman masamang tumanggi. Hindi mo naman trabaho yan. Saka wag mong konsintihin. Hindi ka nakakatulong. Mas lalo mo lang silang hinihikayat na maging tamad. Hindi agad nakasagot si Olive. Natulala siya sa sinabi ni Neil. Hindi niya alam ang isasagot. Inumin mo na yung kape mo. Sambit ni Neil. Marahan niyang kinuha ang tasa. Salamat sa pagtimpla ng kape. Nagpatuloy ulit ang trabaho. Kinahapunan, muli na namang lumapit ang supervisor. Olive, ikaw na rin ang gumawa nitong summary reports. Tatango na sana siya. Ngunit naunahan siya ni Neil. Sir, di ba trabaho po yan ng senior analysts? Umawang ang bibig ni Olive. Hindi kasi siya tumatanggi roon. Alam niyang palaging pinapabura ng supervisor nila ang senior analysts. Chismis na nga sa kanila na may relasyon ang dalawa. Pero wala lang direktang nagsasabi. Tumikhim ang supervisor. Busy kasi ang senior analyst natin. Kumunot ang noo ni Neil. Pero busy rin naman si Olive. Saka wala naman sa job description niya yan. Natahimik ang mga nakikinig sa kanila. Pakiramdam ni Olive ay lahat ng mata nakatingin sa kanilang tatlo. Hindi siya komportable. Hindi pa kasi napapahiya ng ganoon ang kanilang supervisor. Hindi niya gusto na may nagtatalo dahil sa kanya. Kaya agad na siyang tumayo. Ngumiti siya ng pilit. Okay lang po, sir. Napatingin sa kanya si Neil at halatang iritado. Tumango ang supervisor at umalis. Sige, ikaw nang bahala sa trabaho niya. Magaling ka palagi sa trabaho. Alam kong maasahan ka dyan. Tipid na ngumiti si Olive. Sige po. Pagkaalis nito, humarap si Neil sa kanya. Bakit mo sinabi yun? May right ka na tanggihan yun. Napayuko siya. Kaya ko naman. Hindi porke kaya mo, hahayaan mo na lang. Ano ka ba rito? Yes man? Beast of burden?
Workers? Hindi siya makatingin kay Neil. Hindi niya ito sinagot pa. Mas pinili niyang ayusin ang mga papel sa mesa. Ayaw niyang makita nito ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kinagabihan, halos sabay silang natira sa opisina. Tahimik ang buong floor. Naririnig lang ang pagtatype ni Olive. Sa gilid ng mga mata niya, napapansin niyang wala na namang ginagawa si Neil. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa ito umuuwi. Mas lalo tuloy siyang naiilang. Hanggang sa lumapit si Neil sa kanyang cubicle. Hindi ka pa uuwi? Saglit siyang sumulyap dito bago ayusin ang salamin sa mga mata. May tatapusin pa? Ilang oras ka nang nandito? Yung ginagawa mo sa kanila naman yan, di ba? Huwag mo nang tapusin. Iwan mo dyan. Umiling agad si Olive. Ayoko, magagalit sila sa akin. Umaasa silang gagawin ko, kaya gagawin ko. Ayoko ma-disappoint sila. Saka sanay na ako sa ganito. Umupo ulit si Neil. Napasinghap siya nang hinila nito ang sariling upuan, palapit palalo sa kanya. Pwede ba kitang tanungin? Napalunok siya, kinakabahan dahil naamoy niya ang mabangong amoy ng binata. Ano ba kasi yon? Wala ka namang ginagawa. Umuwi ka na lang. Bakit hindi ka marunong tumanggi? Tanong nito habang naniningkit ang mga mata. Tumigil ang paggalaw ng mga kamay ni Olive. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Marami nang nagsabi sa kanyang mabait siya. Marami nang pumuri sa pagiging matulungin niya. Pero walang sino man ang nagtanong kung bakit ganon siya. Isang taong sobrang people pleaser sa kahit na sinong tao. Mahina siyang natawa. Ewan, hindi ako naniniwalang ewan ang sagot. Pinaglapat niya ang mga labi. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol kay Odette. Hindi niya kayang balikan yon. Alam mo, umuwi ka na lang, sambit niya rito. Pero lumayo na si Neil at mas ginawang komportable ang pag-upo. Ihintayin kitang matapos. Saka ano ba? Patingin nga ako. Tutulungan na kita. Sabay na tayong umuwi kapag natapos mo. Saglit siyang napatitig kay Neil. Naiinis siya sa pangingialam nito. Pero hindi maikakaila ni Olive na mabait talaga ang binata. Napaiwas siya ng tingin. Baka kung ano pa ang maramdaman niya kapag masyado niyang na-appreciate. Pagkatapos ng sa kanila ni Russell, hindi na siya nagkaroon ng boyfriend. Wala na rin namang nanliligaw sa kanya. Kaya wala rin talaga. Isang araw, nilapitan siya ni Karen. Olive, pwede bang ikaw na ulit ang gumawa ng reports ko? Bago pa siya nakasagot, nagsalita si Neil mula sa kabilang cubicle. Karen, trabaho mo yan. May ginagawa ka pa ba? Palagi ka na lang nagpapagawa. Napangiwi si Karen. Mabait naman si Olive. Hindi niya ako tatanggihan? Tahimik na tumingin si Neil kay Olive. Naningkit ang mga mata nito. Parang sinasabing tumanggi siya. Bigla tuloy bumilis ang tibok ng puso ni Olive sa kaba. Pakiramdam niya, hinihintay ng lahat ang sasabihin niya. Gusto niyang sabihin ang salitang matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit hindi niya magawa. Sa halip ay mahina siyang umiti. Sige, ako nang gagawa. Napapikit si Neil. Halatang disappointed ang binata. Napaiwas na lamang siya ng tingin. Hindi ka ba napapagod? Nakasimangot na tanong ni Neil habang may tinatype. Napahinto si Olive. Pagod? Siyempre pagod siya. Pero hindi ba normal lang yun? Hindi ba bahagi yun ng pagiging mabuting tao? 7:00 na ng gabi nang sabay silang lumabas ng opisina. Tahimik silang naglakad patungo sa parking area. Malamig ang hangin at walang nagsasalita. Hanggang si Neil ang unang bumasag ng katahimikan. Olive. Mataman siyang tiningnan ng binata. Magiging prangka na ako sa'yo. Napansin mo bang halos lahat ng tao sa paligid mo may nakukuha sa'yo? Wala namang masama sa pagtulong, pero kapag ikaw na lang ang laging nagbibigay at walang nagtatanong kung ayos ka pa, hindi na kabaitan ang tawag doon. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag. Hindi siya makasagot. Dahil bawat salitang lumalabas sa bibig ni Neil ay tila unti-unting binabasag ang mga paniniwala na matagal na niyang pinanghahawakan. Wala ka namang alam, Neil. Huwag ka na lang sigurong mangialam. Sambit na lang ni Olive. Sige, aalis na ako.
Umismid pa ang binata, pero tumalikod na siya. Hindi siya komportable sa ginagawa ni Neil. Pakiramdam niya'y kine-question nito ang buong pagkatao niya. Pagkadating niya sa apartment, kumain siya at nag-asikaso ng sarili bago magpahinga. Tahimik niyang inilabas ang kanyang lumang planner. Binuksan niya yon at binasa ang nakasulat. Coffee and Chapters. Mahinang napatawa si Olive. Yun ang pangalan na matagal na niyang pinapangarap para sa cafe. Isa-isang binuklat niya ang mga pahina. May mga sketch ng interior, listahan ng mga libro na gusto niyang ilagay sa shelves, mga menu na siya mismo ang nag-isip. At sa pinakahuling pahina, may maliit na computation. Target savings, renovation, mga equipment, bookshelves, tables, chairs, at marami pang iba. Unti-unti niyang hinaplos ang mga numerong nandoon. Budgeting at planning pa lang ang nagagawa ko. Wala pa rin. Halos 7 taon na niyang iniipon ang pangarap na yon. Bawat overtime, bonus at incentive na natatanggap niya, may bahagi agad na inilalagay niya sa hiwalay na savings account. Ngunit sa tuwing pakiramdam niyang malapit na siya, biglang may nangyayari. Naalala niya ang unang beses na halos maabot niya na ang target. Kaso nagkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ang papa niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Lahat ng ipon ay ipinambayad sa ospital. Tapos, ng taon ding yun, nawala ng trabaho ang kapatid niyang si Owen. Naawa naman siya sa mga pamangkin niya, kaya pinahiram niya ng pera pang simula ng negosyo. Hindi man lang naibalik sa akin ni Owen ang hiniram niyang pera. Nalugi pang negosyo niya. Sa kanilang magkakapatid kasi, siya ang pinakamatanda, pero siya na lang ang single. Si Owen maagang nabuntis ang girlfriend, kaya maagang nagkaroon ng pamilya. Pero tinapos naman din ang college at may trabaho pa rin. Si Olivia naman, kakagraduate lang ng college. Nagpakasal na agad sa boyfriend nito. Ngayon, full-time housewife at hindi na nagtatrabaho. Siya lang ang single at walang pamilya. Kaya sa mga gastusin at sa pag-intindi sa kanilang mga magulang, mas inaasahan talaga si Olive. Siya na rin ang madalas lapitan ng mga ito kung kinukulang sa pera o may kailangan na pabor. Kinabukasan sa opisina, natapos ng maaga ang trabaho niya, kaya medyo may oras pa siyang gumawa ng iba. Tahimik siyang nakaupo habang nagbabawa sa budget para sa kanyang dream coffee shop. Napansin ni Neil ang seryoso niyang ekspresyon. Ayos ka lang? Mabilis niyang isinara ang notebook. Oo naman. Napansin ni Neil ang notebook niya at binasa ang cover. Coffee and Chapters? Sa'yo yan. May cafe ka? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Olive. Wala. Nangangarap lang na magkaroon ng coffee shop. Puro plano lang ang nandito. Napatingin si Neil sa kanya. Really? Gusto mo ng coffee shop? That's nice. Hindi naman habang buhay na magtatrabaho ka. Maganda rin na mag-business. Bakit hanggang ngayon wala pa? Tipid siyang napangiti. May mas importante lang talagang kailangan gastusan. Hindi ka ba nanghihinayang? Tanong ni Neil matapos ang ilang sandaling katahimikan. Napayuko si Olive. Medyo, syempre nanghihinayang. Pero kaya ko pa namang maghintay. Yung ipon ko kasi para rito, nagamit sa emergency ng family ko. Kahit medyo nakakainis si Neil, masaya siyang nagtatanong ito sa mga ganoong bagay. Gumagaan ang kalooban niya kapag nakakapag-share siya kay Neil. Pakiramdam niya kasi hindi ito nanghuhusga. Kinag-question nga lang ang mga desisyon niyang para rito ay mali at nakakadismaya. Nawala siya sa malalim na iniisip nang mahinang pinitik ni Neil ang kanyang noo. Makinig ka sa akin. Sinapo niya ang noo. Ang hilig mong mamitik? Tumawa ito at biglang yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. I dare you to reject them. Aha? Tanggihan mo sila. Bulong ni Neil sa kanya. Huwag ka ng oo. Mag-set ka ng boundaries para sa sarili mo. Kapag may humingi ng pabor at hindi ka komportable o pagod ka na, tanggihan mo lang. Para rin naman sa'yo yan. Nang lumayo ito at naglakad papunta sa pantry, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya alam kung naiintindihan niya ba ang mga sinabi ni Neil. Wala kasi siyang ibang maramdaman, kundi kaba at malakas na tibok ng puso. Ang lalaki na yon,
Hindi pa naman kami masyadong close pero hindi yata alam ang ibig sabihin ng personal space. Sinapo niya ang dibdib at pilit pinapakalma ang sarili. Isang tanghali, lunch break. Tahimik na kumakain si Olive sa pantry habang binabasa ang ilang pahina ng isang libro na dala niya. Bihira siyang magkaroon ng ganoong sandali kaya sinusulit niya na. Ngunit hindi pa man siya nakakakain ng pangalawang subo ay may lumapit na naman. "Olive!" Tawag sa kanya ni Karen. "May favor sana ako. Eto kasi." Inilapag ni Karen ang folder sa mesa. "Pwede bang ikaw munang gumawa ng financial reports ko? May lunch date kasi ako at baka hindi na ako makahabol." Tahimik na napatingin si Olive sa folder. Lunch date lang naman, hindi yun emergency. Simpleng gusto lang nitong umalis ng mas maaga kaya siya ang gustong gumawa ng trabaho nito. Narinig niya ang mahinang boses ni Neil sa isip niya. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang mga daliri niyang nakahawak sa kutsara. Pakiramdam niya ay may kung anong bumabara sa lalamunan niya. Gusto niyang sabihin ang nakasanayan, ngunit pinigilan niya ang sarili gaya ng sinabi ni Neil. Dahan-dahan siyang umiti. "Pasensya na, Karen." Bahagya siyang natigilan. Parang hindi niya sariling boses ang narinig. "Kailangan ko ring tapusin ang sarili kong trabaho. Tapusin mo na lang yan. Total, trabaho mo naman yan." Natahimik si Karen. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. "Hindi mo gagawin?" Mahinang umiling si Olive. "Pasensya na." Sandaling nanahimik ang katrabaho niya. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ni Karen. "Wow! Tumatanggi ka na? Akala ko pa naman mabait at maasahan ka. Nagbago ka na pala? Plastic ka?" Napalunok si Olive at hindi ito matingnan. "Hindi naman." Mataman siyang tiningnan ni Karen. Halatang hindi talaga mapakali. "Dati kahit kailan, hindi ka naman tumatanggi ah." Hindi makatingin si Olive. Pakiramdam niya'y may mabigat na bato na dumagan sa dibdib niya. "May gagawin din akong ibang trabaho. Ikaw nang gumawa niyan." Napairap si Karen at padabog na umalis. Si Olive naman, hindi na naituloy ang pagkain. Nagigilty siya sa ginawang pagtanggi. Parang gusto niyang habulin si Karen, mag-sorry at sabihing siya na ang gagawa. Kinabukasan, napansin niya na may ilang katrabaho na palihim na tumitingin sa kanya. Hindi niya yon pinansin, hanggang sa marinig niya ang mahinang usapan mula sa kabilang cubicle. "Si Olive ba talaga yon? Hindi raw tinulungan si Karen? Kalain mo? Dati hindi naman ganyan." Tahimik siyang yumuko sa monitor. Pinilit niyang ituon ang pansin sa trabaho. Ngunit wala siyang maintindihan sa binabasa. Paulit-ulit lang na umiikot sa isip niya kung mali ba ang ginawa niya. Lumipas ang ilang oras, hindi siya mapakali. 3 beses niyang binuksan ang conversation nila ni Karen. 3 beses din niya iyong isinara. Gusto niyang mag-type ng sorry na siya na lang ang gagawa at babawi rito. Ngunit hindi niya mapindot ang keyboard. Sa bawat segundo ay lalo siyang kinakabahan. Nang hindi na niya kayanin, nag-message na siya kay Karen. "Karen, sorry. Natanggihan kita. Busy lang talaga ako kahapon. May tambak pa akong ginagawa. Kung may favor ka ulit, sabihin mo lang, babawi ako. Pasensya na." Pagkatapos niya yung isend, dali-dali siyang tumayo. Pumunta si Olive sa banyo at doon siya umiyak ng umiyak. Alam niya naman kasi na siyang problema. Tama si Neil. Hindi siya marunong humindi. Hindi siya marunong mag-set ng boundaries sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero paano niya ba gagawin yon kung palagi na lang siyang nakokonsensya? Nang bahagyang kumalma, inayos ni Olive ang sarili. May trabaho pa siyang gagawin. Wala naman siyang matatapos na trabaho kung iiyak lamang siya ng ganoon. Paglabas niya, nagulat siya nang makita niya si Neil. "Okay ka lang?" Pilit nang umiti si Olive. "Oo naman. Bakit ka nandito?" Hindi ako naniniwala na okay ka. Hindi ka marunong magsinungaling." "Umiyak ka? Bakit? Kasi pinag-uusapan ka ng mga yon?" Napabuntong hininga siya. "Narinig mo? Masama yata akong tao. Tumanggi lang ako gaya ng sabi mo, pero ang sama ko na agad sa kanila. Galit yata sila sa akin, lalo na si Karen." Agad na umiling si Neil. "Olive, may nasaktan ka ba?"
Tinawag mo ba siyang tamad? Ininsulto mo ba siya? Pinahiya mo ba siya? Ang ginawa mo lang naman ay tumanggi sa trabahong hindi naman sa'yo. Tama lang yun. Right mo yun bilang tao. Bilang ikaw. Tahimik siyang napakagat sa labi. Hindi ganun kasimple para sa kanya. Sa isip niya, ang pagtanggi ay katumbas ng pananakit, katumbas ng pagpapabaya at pagiging makasarili. Kaya nga nawala ang kapatid niyang si Odette. Simula nang dumating ako rito, lahat ng tao sinasabing mabait ka. Dagdag ni Neil. Pero wala pa akong narinig na nagsabi kung mabait ba sila sa'yo. Olive, hindi kasalanan ng pagsasabi ng hindi sa mga nananamantala sa'yo. Napayuko siya. Hindi pa rin mawala ang guilt sa akin. Neil, pakiramdam ko may mali akong ginawa. Matagal mong sinanay ang sarili mong mag-isip na ang halaga mo ay nakadepende sa kung gaano ka kapaki-pakinabang sa ibang tao. Olive, hindi madaling baguhin yon. Pero posible kung pipiliin mong mawala ng pakialam sa magiging tingin nila sa'yo. Napatitig siya kay Neil. Marami talaga itong mga bagay na pinaparealize sa kanya. Gayunpaman, natatakot pa rin siyang tuluyang makinig sa mga sinasabi nito. Isang araw, nagkaroon ng biglaang yaya ang ilang empleyado sa department nila. "Guys, dinner tayo pagkatapos ng work?" Napatingin si Olive sa grupo. Hindi siya madalas maisama sa mga ganoong lakad. Karamihan sa mga katrabaho niya ay mayroon ng kanya-kanyang grupo. Kaya nang tawagin siya ni Karen, hindi niya mapigilang mapangiti. "Olive, sama ka!" Tumango siya kaagad. "Sige, sasama ako." Napansin ni Neil ang bahagyang pananabik sa mukha niya. Wala ka bang ibang lakad? "Wala naman. Sasama ka rin, hindi ba?" Masaya ang naging hapunan. Nagkukwentuhan ang lahat habang kumakain. Paminsan-minsan ay napapangiti si Olive. Akala niya, yun na ang pinakamagandang bahagi ng gabi. Hanggang sa dumating ang waiter at naglapag na ng bill. "Card draw na lang. Kung kaninong card ang mabubunot, siyang magbabayad ng lahat ng kinain natin." Sambit ni Karen. Napakunot ang noo ni Olive nang isa-isang maglabas ng card ang mga katrabaho niya. "Card draw? Hindi ba KKB?" Tumawa ang isa sa mga katrabaho niyang si Coco na medyo kinaiinisan niya ang ugali. "Hindi ba sinabi sa'yo?" Umiling si Olive. "Akala ko kanya-kanyang bayad." "Hindi," natatawang sabi ni Karen. "Lahat ng card ilalagay rito. Kung sinong mabunot, siyang magbabayad ng buong bill." Parang nanlamig ang katawan ni Olive. Mahigit 10 tao sila. Hindi maliit ang bill. Sa mahal na restaurant sila kumain, kaya kinakabahan siya na kung card niya ang mabubunot. Kung alam niya lang na ganoon, hindi na sana siya sumama, lalo pa at nagtitipid talaga siya. Bago pa siya makapagsalita, isa-isang kinuha ni Karen ang mga card at binigay sa waiter. Hindi niya alam kung paano tatanggi. Kapag nagsalita siya ngayon, baka isipin ng mga ito na KJ siya. Maya-maya ay may nabunot ng card. Para siyang mahihimatay nang makitang card niya ang nabunot. "Card ni Olive!" Anunsyo ni Karen sabay tingin sa kanya. "Ikaw ang taya ngayon, so ikaw ang magbabayad." Nagtawanan ang mga kasama niya sa mesa. "Ang swerte, libre tayo." Pinilit ngumiti ni Olive kahit kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi niya kaya. Ang mahal pa naman ang order ng mga kasama niya. Bigla siyang napatingin kay Neil. Nakasimangot ito at biglang tumayo. "Excuse me." Lumingon ang waiter dito. "Palitan mo." Kinuha ni Neil ang sariling card at binigay sa waiter. Bago kunin ang card ni Olive. "Card ko ang gamitin. I'll pay." Nagkatinginan ang mga katrabaho niya. Gulat sa ginawa ni Neil. Pagkaalis ng waiter, nagsalita na ang binata. Seryoso ang mukha nito at halatang hindi natutuwa. "Kung mag-aaya kayo ng dinner, sabihin niyo agad ang rules." Malamig na sambit ni Neil. "Hindi lahat komportable sa ganyang setup." Sumagot naman si Karen. "Normal lang naman yan. Ginagawa nga yan ng iba." "Normal sa inyo, pero hindi sa iba. Kaya sumama siya kasi gusto niyang makipag-bond sa inyo. Hindi yung gagawin yung taya sa dinner na to." Tiningnan ni Neil ang mga plato ng mga katrabaho nila. "Ang mahal ng mga order niyo ah. Alam niyo, ayoko mag-isip ng masama. Pero nananadya ba kayo?" Hinawakan ni Olive ang braso ni Neil. Okay lang." Lumingon ito sa kanya.
Hindi, Olive. Kitang-kita kong hindi. Pinag-uusapan ka ng mga to nung nakaraan. Tapos ngayon, biglang mag-aaya. Pagbabayarin ka pala. Tumawa si Karen. Anong sinasabi mo? Na sinadya namin. Excuse me, yung waiter ang bumunot ng card ni Olive. Na dapat hindi nangyari. Kasi kanya-kanyang bayad dapat oh. Wala man lang kayong sinabing ganyan pala ang gusto ninyo bago tayo pumunta rito. Sambit pa ni Neil. Mahina siyang umiling. Please Neil, tama na. Huwag na kayong magtalo. Huminga ng malalim si Neil. Hindi na ito nagsalita at umupo na lang pabalik. Nagkatinginan silang dalawa. Ayaw niyang nakikipagtalo ito para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagyaya ang grupo sa bar sa ibaba. Napatingin si Neil kay Olive. Uwi na tayo. Ngumiti siya ng pilit. Mamaya na, baka isipin nilang ginawa kong big deal ang nangyari. Makikihalubilo pa rin ako sa kanila. Napapikit si Neil. Hindi mo na dapat iniisip ang iniisip nila. Pero sumama pa rin si Olive. Mga katrabaho niya pa rin ang mga ito. At gusto niyang mapagtanto ng mga ito na marunong siyang makisama at hindi naman talaga siya KJ. Isa-isang naubos ang laman ng mga baso. Hindi naman talaga mahilig uminom si Olive. Pero nang gabing yun, parang gusto niyang patahimikin ang isip niya. Sa bawat lagok, pakiramdam niya, bahagyang nawawala ang bigat sa dibdib na pilit niyang kinikimkim. Hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Teka, natatawa niyang sabi. Dalawa ba kayo, Neil? Napailing ang binata. Lasing ka na. Napahagalpak siya ng tawa. Anong lasing? Hindi kaya ako nalalasing? Maya-maya, siya na lang ang halos hindi makatayo. Kaya ko pa, kahit hindi naman talaga. Tinangka niyang maglakad, ngunit muntik ng matumba. Mabilis siyang nasalo ni Neil. Ano ba? Hindi ako lasing. Talaga? Bulong ni Neil at inayos ang pag-alalay sa kanya. Tumataas ang blouse niya kaya pilit nitong ibinababa. Mayos ka nga. Nakikita ng tiyan mo. Tiyan lang naman, di naman singit. Gusto mong makitang singit ko, Neil? Napaungol ang binata. May inis sa mga mata, pero natatawa naman ng kaunti. Manahimik ang babae ka. Nagiging makulit ka na. Neil, sobrang feeling close ka, no? Siguro gusto mo ako, no? Kapag kinakausap mo ako, hindi ka marunong sa personal space. Siguro gusto mo ako. Hindi mo alam ang bango-bango mo. Napapalunok ako kapag naamoy kita. Huwag mo akong akitin. Kasi hoy, tumagal akong walang boyfriend. At ayoko nang magkaroon ng boyfriend. Tumawa sa may tenga niya si Neil. Manahimik ka muna. Pagsisisihan mo talaga ang mga sinasabi mo ngayon. Napanguso siya. Maya-maya'y pinaupo ulit siya ni Neil. Medyo nahihilo na siya, pero kaya niya pa naman. Pumikit na lang si Olive at sumandal sa dibdib ng binata. Bakit ayaw mong magkaroon ng boyfriend? Tanong ni Neil. Mandoloko yung last boyfriend ko. Nakabuntis ng iba. Ang daming ang utang sa akin. Pero mabait kasi ako. Hindi ko na siningil. Napabuntong hininga si Neil. Maganda namang mabait. Pero minsan magsungit ka naman. Maging masama ka rin. Ngumuso ulit si Olive. Ayoko. Bad nga yun. Ikaw, may girlfriend ka na? Sure ako meron. Ilan ang naging girlfriend mo? Isa? Dalawa? 100? Nadama ni Olive ang vibration sa dibdib ni Neil nang tumawa ito. 100 girlfriends? Anong tingin mo sa akin? Papalit-palit? 2 pa lang ang naging girlfriend ko. At nung high school pang last, hindi masyadong seryoso. Ganyan ka gwapo? Ganyan ka macho? Pinisil niya pa ang balikat nito pababa sa braso. Tapos, walang girlfriend? Agad nitong inalis ang kamay niya. Maghinay-hinay ka dyan sa kakapisil mo. At baka ibang mapisil mo. Sa tingin mo talaga, makakasandal ka ng ganito sa dibdib ko kung may girlfriend ako. Bahagyang natawa si Olive. Malandi. Natawa na lang din si Neil at inayos ang buhok niya. Sino kaya sa atin? Akala ko mahinhin ka. May tinatago ka palang ganyan ah. Agad niya itong itinulak. Sa bigla ng kilos ni Olive, napahiga siya sa sofa. Muntik pa siyang mahulog sa sahig. Olive! Bulalas ni Neil at hinila siya pabalik. Napailing na lang si Neil. Sige na, uwi na tayo. Masyado ka nang makulit. Marahan siya nitong binuhat.
Nagpupumigla siya kaya mas lalong inayos ni Neil ang pagbuhat sa kanya. Sa sasakyan, nakatulog naman siya kahit paano. Pero pagdating sa apartment, halos hindi pa sila nakakapasok ay bigla siyang tumakbo sa damuhan. Tahimik na hinimas ni Neil ang likod niya habang nagsusuka na siya. Okay na? Ang mahal ng kinain ko kanina. Isusuka ko lang pala. Napatawa si Neil. Sa loob ng apartment, tinulungan siya nitong magmumog, magsipilyo at magpalit ng komportabling damit. Walang ginawa ang binata na hindi nararapat. Pagkaupo ni Olive sa kama, bigla na lang siyang tumahimik. Maya-maya ay tumulo ang kanyang mga luha. Neil, pagod na ako? Ayoko na. Napayuko si Neil at inayos ang buhok niya. Di, itigil mo na. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma sa pagkamatay ng kapatid ko. Kung sinamahan ko lang siya, kung hindi ako umalis ng araw na yon, baka kahit papano, hindi pa nahuli. Simula noon kapag may humihingi sa akin ng pabor, kapag may nagtatanong sa akin, nahihirapan akong humindi. Palagi kong iniisip na may mangyayaring masama sa taong humihiling sa akin kapag hindi ko napagbigyan. Pakiramdam ko, si Odette sila na hindi ko napagbigyan kaya nawala. Hindi nagsalita si Neil. Hinayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak at magsabi ng lahat ng kanyang hinanakit. Wala na akong alam gawin, hikbi ni Olive. Hindi ko na alam kung sino ako kapag hindi ako tumutulong. Umupo si Neil sa tabi ng kama. Hindi mo kasalanan ang nangyari noon. Lalong umiyak si Olive at yumakap na lang sa bewang ng binata. Maya-maya'y unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata niya. Kinaumagahan, unti-unting nagmulat ng mga mata si Olive. May bahagyang kirot ang kanyang ulo. Napapikit siya habang sinusubukang alalahanin ang nangyari kagabi. Naalala niyang may dinner kasama ng mga katrabaho. Pagkatapos, nagpunta sila sa bar. Nalasing siya at walang ibang ginawa si Neil kundi asikasuhin siya habang lasing. Parang biglang nagising ang kanyang diwa nang maalala ang mga pinagsasabing kawalang hiyaan kay Neil. Sira, sinabi ko talagang mga yon? Napabalikwa si Olive ng bangon nang makaamoy ng nilulutong itlog at toasted bread. Ha? May nagluluto? Napatingin siya sa bukas na pinto ng maliit niyang kwarto. Mula roon ay tanaw niya ang kusina. May isang lalaking nakatalikod habang nagluluto. Nanlaki ang mga mata ni Olive nang makita si Neil. Anong ginagawa niya rito? Nahihilo siyang lumabas ng silid. Lumingon naman si Neil at bahagya pang ngumiti. Good morning. Good morning ka pa dyan. Bakit hindi ka pa umuuwi? Lalo siyang namula nang mapansing nakasuot na siya ng malinis na pantulog. Bigla niyang naalala ang ilang putol-putol na eksena. Nagsuka, nagmaoy at kung ano-ano pang pang-aabala ang ginawa niya sa binata. Please, mahina niyang sabi. Sabihin mong hindi ako nakakahiya kagabi? Napatawa si Neil. Hindi ko masasabi yan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko hinayaang makita ng mga katrabaho natin. Ako lang ang nakakaalam ng mga kahihiyan at mga sinasabi mo nung lasing ka. Napadaing siya at tinakpan ng mukha. Nakakahiya. Neil, may ginawa ba akong masama? Nagkunwari pa itong nag-iisip. May pinisil ka sa akin. Pumipisil ka sa akin pababa. Sabi mo, gwapo at macho ako. Napakurap siya at sobrang natakot na. Natatandaan niya nga na todo ang hawak niya kay Neil kagabi. Pero hindi siya sigurado sa mga sinasabi nito na pinisil niya. Anong pinisil ko sa'yo? Pinakita ni Neil ang braso nito. Eto lang. Sabi mo, ang macho ko. Nanggigigil ka yata. Sinapo niya ang noo. Ano pa? Wala akong masyadong maalala sa mga ginawa ko. Sa halip na sumagot, tumawa na lang si Neil na parang kinikiliti. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya mas lalo itong tumawa. Okay, kumanta ka. Mali-mali ang lyrics. Humagikik pa si Neil habang naghahain ng almusal. Kinakausap mo ang mga halaman sa labas. Nagrereklamo ka. Kasi sabi mo, kung gustong mabuhay ng mga halaman, dapat gumalaw na lang sila at silang magdilig sa sarili nila. Napahagulgol si Olive sa hiya. Ayoko na! Tumawa si Neil. Sinasabi ko lang ang totoo.
Maupo ka na lang at kumain ng breakfast. Huminga siya ng malalim bago umupo roon. Salamat. Napatingin si Neil habang humihigop ng kape. Para saan? Sa pag-aalaga sa akin. Bahagya siyang napayuko. Pasensya na kung sobrang naging istorbo ako. Saka alam kong marami akong sinabi kagabi. Huwag mo na lang isipin yon. Dala lang ng matinding kalasingan. Napangiti na lang ng pilyo si Neil. Sayang, siseryosohin ko na sana. Nag-init ang mga pisngi ni Olive. Nanginginig ang mga kamay na kumuha na lang siya ng toasted bread at itlog. Kumain na lang sila ng kumain. Matapos ang ilang minutong katahimikan, muling nagsalita si Neil. May itatanong ako. Komportable ka ba nung pinilit kang magbayad kagabi? Agad siyang umiling. Hindi, nabigla nga ako eh. Ang malas ko pa na sa akin ang nabunot. Bakit hindi ka nagsalita? Napahinto siya sa pagnguya. Kasi nakakahiya naman. Nagkakatuwaan sila. Ayokong isipin nilang KJ ako. Baka mailang sila at hindi maging komportable. Masira pa ang gabi. Napailing si Neil. Ang sayo, hindi ba masisira? Hindi ka ba naiilang? Hindi man lang ba nila tinanong kung magiging komportable ka na hindi pala kanya-kanyang bayad? Nagkakatuwaan sila kasi ikaw ang tinatawanan nila. Don't be so naive, Olive. Hindi na siya nakasagot. Wala naman nga kasing nagtatanong ng ganoon sa kanya. Nang matapos silang kumain, si Olive na ang naghugas. Bigla namang tumayo si Neil at lumapit sa kanya ng sobrang lapit. Napakunot ang noo ni Olive. Anong ginagawa mo? Wala. Pero isang hakbang pa ang inilapit nito. Mas lalo siyang kinabahan. Neil, hindi ito sumagot. Sa halip ay bahagya pa itong yumuko. Parang hahalikan siya. Nanlaki ang mga mata ni Olive. Anong ginagawa mo? Neil! Kung hindi ka komportable, bulong nito sa mga labi niya. Sabihin mo, kapag ayaw mo, matuto kang tumanggi. Natigilan si Olive. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya'y nagyelo ang buong katawan niya. Mas seryoso na ang tono ni Neil. Itulak mo ko kapag ayaw mo. Huwag mong hayaang gawin sa'yo kung ayaw mo. Tinulak niya ito, ngunit mahina lang. Bahagyang natawa si Neil at sa pagkakataong yon, lumayo na sa kanya. Ayaw mo sa akin? Maggiliw nitong tanong. Umawang ang bibig ni Olive. Hindi naman sa ganoon. Ano lang, bakit kasi gagawin mo yon? Bakit parang hahalikan mo ako? Hindi naman tayo. Kung tayo. Napalunok siya bigla. Hindi ka naman naliligaw? Malakas na tumawa si Neil at nakakalokong tiningnan siya. Gusto mo? Umiwas na lang siya ng tingin. Medyo naiinis na siya sa pangaasar nito. Mabait si Neil sa kanya at palagi siyang ipinagtatanggol. Pero ayaw niyang mag-assume na may gusto ito sa kanya kung wala naman talaga. Marahan itong tinapik ang noo niya gamit ang hindotoro. Hindi kita halikan. Saka na, kapag pinayagan mo. Napabuntong hininga si Olive at medyo nanginig pa. Umuwi ka na nga lang? Humalakhak na naman si Neil. Tinuturuan lang kita. Kapag may choice ka, may karapatan kang tumanggi. Napatingin siya rito. Hindi lahat ng pagkakataon may choice. Tama, pero kapag meron, bahagyang ngumiti ang binata. Tumanggi ka kapag ayaw mo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng guilt, lalo na kapag alam mong wala ka namang ginagawang masama. Hindi niya namalayan, nakatitig na pala siya rito. Hindi madali ang mga sinasabi ng binata. Pero sa unang pagkakataon, may taong hindi siya pinipilit maging mabait. May taong nagtuturo sa kanya kung paano maging mabuti rin sa sarili at hindi lang para sa ibang tao. Biglang tumunog ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen. Nakita niyang tumatawag ang kanyang best friend na si Leia. Hindi niya namalayan na ka-loudspeaker pala ang pagsagot niya. Hello, Leia! Olive! Halatang problemado na naman si Leia. Libre ka ba mamaya? Magkita naman tayo. Gipit na naman ako. Pwede bang makahiram ulit? Ang dami ko kasing problema. Kailangan ko lang ng makikinig. Sana magkita tayo. Nararamdaman niyang nakatingin si Neil sa kanya. Hindi ito nagsasalita at hinayaan lang siya. Pero alam niyang iisa lang ang sinisigaw ng utak ng binata. Mahigpit ang hawak ni Olive sa cellphone. Sa kabilang linya, muli siyang tinawag ng matalik niyang kaibigan.
Olive, nandyan ka pa ba? Huminga siya ng malalim. Oo, nandito pa. Magkita tayo mamaya ha? Kailangan ko talagang makahiram. Alam mo naman, ikaw lang ang malalapitan ko. Napapikit si Olive. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang nagpahiram ng pera, nag-adjust ng schedule o isinantabi ang sarili niyang pangangailangan para sa kaibigang si Leia. Muli siyang napatingin kay Neil. Naalala ang bawat salitang sinabi nito. Pasensya ka na. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi yon. Hindi ako makakapagpahiram ngayon. Tahimik ang kabilang linya. Akala niya ay naputol ang tawag hanggang sa marinig niya ang malamig na boses ni Leia. Olive, ano? May pinaglalaanan din kasi ako ng pera. Sambit niya at napakagat na lang sa labi. Kailan ka pa naging madamot? Olive naman, kailangan ko ng pera. Alam mo namang palagi akong nagigipit. Parang may tumusok sa dibdib ni Olive. Hindi ako, wala talaga. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Talagang hindi ko lang kaya ngayon. Napatawa ng mapait si Leia. Hindi kaya? Talaga ba? Ang damot mo naman. Nagtatrabaho ka, imposibleng wala kang pera. Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Samantalang ako, college graduate ako pero sa factory ako bumagsak. Kumunot ang noo ni Neil. Parang kaunti na lang ay sasagot na talaga ito. Naiintindihan niya na napipikon ito. Kasi mismong si Olive napipikon na rin sa mga sinasabi ng itinuring niyang matalik na kaibigan. Leia, hindi naman yata tamang ako ang sisihin mo kung bakit yan ang trabaho mo at ito ang trabaho ko. Saka hindi ako madamot. Alam mo naman yan. Ilang beses na ako nagpautang sa'yo. Hindi na nga kita sinisingil. Muli niyang narinig ang boses ni Leia. Talaga? Sinusumbutan mo na ako ngayon. Tumawag ako at lumapit sa'yo para humingi ng tulong. Hindi para makinig sa mga sumbat mo. Ang bigat na nga ng loob ko, mas lalo mo pang dinadagdagan. Akala ko ba kaibigan kita? Noon, kahit anong hilingin ko, oo kaagad. Nagbabago lang ang sitwasyon. Seryosong sabi ni Olive at medyo nasasaktan na sa mga sinasabi ni Leia sa kanya. Tahimik siyang napayuko. Masakit marinig ang mga salitang yon. Iniisip niyang kapag natuto siyang tumanggi, iiwan siya ng mga taong mahalaga sa kanya. Pero magiging mahalaga pa ba ang mga tao na hindi rin naman marunong magpahalaga sa kanya? Nakakainis ka? Tandaan mo tong araw na to, Olive. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Kakarmahin ka rin. Sambit nito bago patayin ang tawag. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang umiyak. Tinakpan niya ang mukha para hindi makita ni Neil. Pero hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hinila siya at niyakap ng marahan. Hayaan mo na yon. Hindi mo deserve ang ganong klase ng kaibigan. Naiiyak ka kasi sobrang mabait ka. But it doesn't mean na magpapasamantala ka na sa kanila. Okay? Tumango na lang si Olive at mas yumakap dito. Nakokonsensya siya pero alam niyang tama ang kanyang ginawa. Para yon sa kanyang sarili. Tama si Neil. Dapat mas isipin niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Isang araw, nagkaroon ng emergency meeting. Maagang ipinatawag ang buong department. Pagpasok ni Olive sa conference room, agad niyang napansin ang mabibigat na mukha ng lahat. Nandoon ang supervisor nila at ilang manager. At sa malaking screen sa harap, nakabukas ang presentation tungkol sa project na ilang buwan nilang pinagpaguran. Hindi naging maganda ang resulta at ngayon may kailangan managot. Tumayo ang isa sa mga manager. After reviewing the project, we found multiple operational failures. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay tumingin ang manager kay Olive. Miss Bautista. Nanlaki ang mga mata niya. Yes, sir. You handled most of the reports, documentation, and coordination. Can you explain why the project failed? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buo niyang katawan. Hindi siya agad nakapagsalita. Sir, sinunod ko lang po ang instructions ng mga kasamahan ko. Tumikhim ang supervisor na walang ibang ginawa kundi ipasa sa kanya ang trabaho. Pero ikaw ang final coordinator. Napalingon si Olive. Hindi siya makapaniwala. Alam na alam niyang ang supervisor mismo ang gumawa ng mga desisyon na naging sanhi ng problema.
Siya ang paulit-ulit na nagbabala noon. Ngunit hindi siya pinakinggan. At ngayon, parang sa kanya ibinabagsak ang lahat. Isa-isa niyang tiningnan ang mga katrabaho. Lahat ay naroon sa bawat meeting. Lahat ay alam ang totoo. Naghintay siya kahit isang tao lang na dumepensa para sa kanya. Pero walang nagsalita. Lahat ay nakayuko. May ilan pang umiwas ng tingin. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Bakit walang nagsasalita? Hindi ba alam ng mga ito ang totoo? Alam ng mga ito, pero pinili lang manahimik. Pagkatapos ng meeting, mag-isa siyang nakaupo sa pantry. Hindi niya magawang kumain. Paulit-ulit na inaalala ni Olive ang mga mukha ng mga taong tinulungan niya sa loob ng maraming taon. Pero ngayong siyang nangangailangan, wala ni isa ang tumayo para sa kanya. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Olive. Lumapit si Neil at tahimik na umupo sa tabi niya. Hindi ito agad nagsalita. Hinayaan muna siyang umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Neil ang kanyang kamay. Naniniwala ka bang kasalanan mo? Umiling si Olive. Hindi. Pinunasan nito ang mga luha niya. Tahan na. Gagawa ko ng paraan. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Ako ang bahala. Napakunot ang noon niya. Hindi niya alam ang gagawin ni Neil. Pero bahala na lang talaga. Lumipas ang ilang araw. Tahimik pa rin ang opisina. Ngunit may kakaibang nangyayari. Isa-isang nawawala ang mga taong sangkot sa project. Una ay ang project coordinator. Pagkatapos ay ang finance lead. Sumunod ang supervisor nilang si Mr. Ramos. Maging si Karen na kasama roon. Natanggal din sa trabaho. Lalong nagulat si Olive nang malaman niyang may formal investigation palang isinagawa. Isa-isang sinuri lahat at doon lumabas ang katotohanan na hindi siya ang may kasalanan. Hindi na napigilan ni Olive. Nilapitan niya si Neil. Ikaw ba ang may gawa nito? Nagkibit balikat lang ang binata. Hindi ako ang nagtanggal sa kanila. Nag-request lang ako ng independent investigation. Nanlaki ang mga mata niya. Paano mo nagawa yon? Brother-in-law ko ang CEO, kaya nakahingi ng request. Nakangiting sambit ni Neil. Napatakip siya sa bibig. Ha? Talaga? Tumawa lang si Neil at ngumuso. Huwag kang ang ganyan. Simpleng empleyado lang ako rito. Hindi ako ang may-ari. Huwag mong sasabihin sa iba. Baka mamaya, plastikin ako ng mga yan kasi malakas ang kapit ko. Pero mayaman ka pa rin. Mayaman ang pamilya ng napangasawa ni Mr. Rockwell. Tumawa si Neil at tinakpan ng hintuturo ang mga labi niya. Shh! Secret nga! Hindi makapaniwala si Olive. Halata namang galing ito sa mayamang angkan. Sa mga gamit pa lang, napapansin niya na. Pero hindi niya inasahan kasi sobrang simple lang talaga ni Neil. Gayunpaman, ilang buwan ang lumipas, nakapag-decide na si Olive. You're resigning? Tanong ng boss niya. Pero approve na ang promotion mo. Ngumiti si Olive. Medyo nanghihinayang pero buo na ang desisyon niya. May gusto na po akong subukang pangarap. Paglabas niya ng opisina, agad siyang sinalubong ni Neil. Congratulations! Balita ko na promote ka. Tahimik niyang inabot ang isa pang kopya ng resignation letter. Unti-unting nawala ang ngiti nito. Nagbibiro ka ba? Marahan siyang umiling. Hindi, nagpapasalamat ako kasi nakita nila ang potensyal ko. Matagal ko ring hinintay ang promotion na yon, kaya lang hindi ko na gusto na puro trabaho ang buhay ko. Gusto kong itayo ang coffee shop na pangarap ko. Napangiti ito at mahinang tumawa. Coffee and chapters? Tumawa naman siya. Congratulations! Malambing na bulong ni Neil. Pwede bang business partners? Makikisosyo ako sa business mo. Okay, aayain sana kita. Naunahan mo lang ako. Napakagatlabi si Olive bago tumawa. Isa pa, nag-resign ako kasi may isa pa akong concern. Kapag naging tayo habang pareho tayong empleyado rito, labag sa company policy, ayokong magkaroon ng bad record. Kaya nag-resign na lang ako. Kaya kung maliligaw ka, pwede na, kahit sagutin pa kita ora mismo. Tahimik silang nagtitigan, hindi na kailangang magsalita pa. Sa unang pagkakataon, si Olive ang pipili ng gusto niya. Marahang hinawakan ni Neil ang kanyang pisngi. Malanding babae. Talaga bang pinagpalit mo ako sa promotion mo? Mahina siyang tumawa. Tumingkayad at hinalikan ng binata. Nakangiti naman siyang tinanggap ni Neil at mas pinalalim ang halik.
Gusto mo to Tali ka sa akin ngayon, Olive. Nakangiting sabi ng binata. Lumipas ang 8 buwan. Sa mga buwan na yon, inayos at inasikaso niya ang pangarap na business. Kapag may oras naman, nagde-date sila ni Neil. Ready ka na ba? Tanong ng kanyang fiancé at hinalikan siya sa sentido. Napangiti si Olive habang nakatayo sa harap ng coffee shop. Coffee and chapters? Ang ganda. Sa tabi ng counter ay may mga bookshelf na puno ng mga nobela. Classics, children's book at self-help books. May maliliit na halaman sa bawat mesa. At sa sulok ay may reading nook na may malaking bintana. Eksakto lang katulad ng pangarap niya. Unti-unting dumating ang mga bisita. Naroon na rin ang mga magulang niya. Mahigpit siyang niyakap ng mama niya. "Anak, ang ganda mo." Ngumiti si Olive. "Salamat po, mama." Lumapit din sina Owen at Olivia, kasama ang mga asawa at anak ng mga ito. "Ate, magpakasal ka na. Hindi ka na bumabata. Mag-anak na agad kayo." Bulalas ni Olivia. Napatawa siya at tiningnan si Neil. Sumandal na lang siya sa dibdib nito. Marami sa mga dati niyang kaibigan ang wala. Walang bumati o nagpadala man lang ng mensahe. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang coffee shop, ang pamilya niyang nakangiti. Si Neil na abalang tumutulong sa mga customer at ang mga taong tahimik na nagbabasa habang umiinom ng kape. May kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Dahil ngayon ang mga taong natitira sa kanya, ang mga taong totoong nagpapahalaga. People pleaser pa rin si Olive. Ngunit ngayon pinipili na niyang ibuhos ang kabutihan sa mga taong marunong ding magbigay ng respeto, malasakit at pagmamahal pabalik. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng taong nasanay na unahin ang iba bago ang sarili. Para sa mga taong nahihirapang tumanggi dahil natatakot silang makasakit, maiwan o hindi na mahalin. Para sa mga taong naniniwalang kailangan muna nilang ubusin ang sarili bago sila maging karapat-dapat sa pagmamahal. Sana matapos nating pakinggan ang kwentong ito, maalala nating hindi natin kailangang dalhin ang bigat ng buong mundo sa ating mga balikat. Hindi natin responsibilidad na iligtas ang lahat at hindi natin kasalanan kung hindi natin kayang ibigay ang lahat ng hinihingi ng ibang tao. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.